Halimbawa, ngayong 11 o'clock, 11:20 AM, dumating na ang Kristo. Siyempre, kaming natitirang mga buhay, sabi ng talata ng Biblia, unang Tesalonica 4:17, aagawing kasama sa alapaap. Hindi ka kasama doon, mabuting tupa. MCGI ka eh. So pupunta Sige, kami doon sa langit, sasalubong kami, at pagkatapos, yung unang pagkabuhay na maguli, sabi rin sa talata, ay yung mga pawang inuukol ng Diyos kay Kristo. So lahat ng yun pupunta sa alapap, sasalubong na kay Kristo. Para ano, sabi ng Biblia, para anya makasama ni Kristo sa bayang banal. Teka lang, paano yung araw ng paghuhukom? Kaya nga kami sumalubong sa langit kasi yung mga natira sa lupa susunugin. O kung ayaw mo masunog, mabuting tupa, bukas ang pinto ng Iglesia ni Cristo kung ayaw mo. Eh yan ay okay. suggestion lang. Ito tanong ko sa iyo, saan mababasa sa Biblia na pagdating ng Panginoong Yesukristo, iaakit kayo sa langit? Saan talata? Baka may Unang talata. Unang Tesalonica nga. Unang Tesalonica 4:16, Basahin 17. natin ito. Sabi Yung mo kasi, mga natitirang nabubuhay, sabi doon. basahin natin. Aagawin nga. Okay, so babasahin natin bro, yung binigay mong talata, 1 Thessalonica 4:16, di ba? Sabi nyo, sinabi mo, naririnig nyo mga bro, narinig nyo, yung mga iglesia ni Kristo aagawin papunta sa langit. Yun ang narinig natin bro. Basahin natin yung talatang binigay niya kung totoo yun. Ito. Sa 1 Thessalonica 4:16, 17, kailangan nagbabasa tayo ng talata para malaman natin kung totoo yung sinasabi nila o hindi. Sa 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig na arkangel at may pakakamang Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga buboy na maguli. Kung magkagayoy tayo mga natitira na nabubuhay na natitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. Amen. Sa Amen. mga alapaap, makinig ka bro, sa mga alapaap, pero ba sinabi rito na aagawin papunta sa langit? Meron ba? Wala. Ay naku po, ano yung tingin mo sa alapaap? Alapaap pala sa mga iglesia ni Kristo, yun na pala yung langit. O sige, Kapag ba, Hindi pala langit yung alapaap, no? Mahina kapag ba talaga yung mga bumasa ako MCGI. ng ibang salin at mabasa ko alapaap, ang terminong heaven, tatanggapin mo o hindi? alapaap pala, ngayon ko lang nalaman, ang alapaap pala sa inyo. Hindi pala langit yung alapaap. Ano yon? Impyerno yon? Ay hindi, ibig Lupa, sabihin, lupa, yung Lupa pala yung alapaap, no? maliwanag yun, hindi sinabing langit, sinabi alapaap. Ang alapaap wala sa langit. Ibig sabihin, hindi langit yun. Di ba? Yung alapaap wala ba yun sa langit? Ang sinasabi natin bro, Ay, mahina. MCGI. sinabi niya maliwanag, may sinabi siyang words na langit, dadaling kayo sa langit. Ngayon, binasa natin talata, wala naman binanggit na dadalhin sa langit kumbaga sinabi sa alapaap. Katwiran nyo lang yun maliwanag, nagdaragdag kayo sa nakasulat. Yun lang naman Saan nga yung alapaap? Hindi ba yun langit mabuting gawa? Ay hindi, alapaap nga Tumingala ka sa alapaap. Hindi ba yun langit? Alapaap nga, paano sabihin langit? Hindi pala langit yung alapaap. Kaya Alapaap nga sabi nga. ni Kuya Midan, mayroong salin, heaven. Ay hindi. Yung alapaap. Sinasabi ka Di ba yung nakatulad alapaap clouds yan? Di ba ano yan? Clouds sa Clouds English? nga yun, bro. Clouds yun Paano niya gagawin langit? Tsaka wala naman nabasa langit Sinabi niya langit. Kahit sabihin natin clouds, wala ba sa, di ba, pag tumingala ka dun sa clouds, hindi ba sa langit yon? Hindi, wala yun bro. Lang yun, clouds. Iba yung clouds, iba yung weather. Tandaan mo yan. Okay Sa na ako doon. Genesis, bakit yung Okay na ako. clouds ay isinalin nyo na alapaap? Okay na ako doon. Kasi nga, wala naman nabasa langit Dinagdagan nyo lang. Kasi sa Biblia, bawal magdagdag. Hindi naman din sinabi nangamatay kay Soriano Nangamatay kay Kristo. Wala. Personal na kayo. Ganyan talaga yung iglesia ni Cristo. Hindi personal yun bro kasi ang nakasulat sa unang Thessalonica 4:16 nangamatay kay Kristo Mga Ibig nakikinig, meron sabihin, pa nabasa langit, mga bro. pagmamayari ni Kristo yon. Bro, doon sa Ano Thessalonica, ba yung pagmamayari ni Kristo? Yung itinayo ni Kristo. Iglesia ni Kristo yon, hindi yon iglesia ni Soriano. ang tanong, may nabasa ba langit? Tanungan lang kayo ng maayos, wag bardagulan para maganda.
Kaya nga bro eh. Ako bro, nagbasa lang tayo ng talata doon sa binigay nila. Kaya ang pinupunto lang natin bro, wala naman tayong nabasa doon sa binasa nila na aagawin daw sa langit. Eh, meron ba? Hindi Wala. bro, mabuting gawa. Sinasagot ka ng maayos ni Bro Midan. Kaya lang nagrarant ka, hindi ka nakikinig ng maayos. Hindi. Alapahap na. Alapahap lang yun bro. Alapahap lang yun bro, nakasulat. Wala nakasulat langit. Pinopoint lang natin, huwag higit sa nasusulat. Tama? Doon Ito sa pangalawang tanong. Tama, tama. Oh bro, tinatanong nga siya ni Bro Midan kanina. Kung merong mabasa na heaven, di ba? Tinatanong nga siya nagrarant siya eh. O sige. Heaven ha, heaven ha, heaven. Heaven. Basahin mo heaven, hindi heavens. Sige, basahin mo. Okay, by the way bro, sa pangalawang tanong, sa Iglesia ni Cristo ulit. Pwede ba bro? Pwede, pwede. Pangalawang tanong. Pasagutin mo muna kuya mabuti para maganda. Yung Sige, maayos sige. lang ng usapan madbuting ko, pagkatapos ng tanong mo, sagot kami, gano'n. Hindi ka pa ba nagsasawa dyan? Hindi, maayos naman yung tanong ko eh. O pagkatapos ng tanong mo, patapusin mo rin yung sasagot para mainam. Yung maayos na usapan ang hinihiling ko sa'yo. Kung ako lang, maayos naman ako eh. Kumbaga, ang O hirap di, kasi sa iglesia. sige, simulan Kung natin. sino lang, kung sino lang yung kausap kasi, dapat yun lang makikipag-usap. Eh, nangyayari, meron pa sumasawsaw na ka-iglesia ni Cristo. Kaya nung Hindi nagiging, naman, ganun, yung sinasabi mo ngayon, pagre-reklamo lang. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, simulan natin yung maayos na usapan. simulan natin. Ito, pangalawa kong tanong. Ito, pangalawang tanong. Okay na ako doon sa una eh. Sa pangalawa kong tanong. Narinig ko rin kanina sinabi ni Felix, Felix na sinabi niya, narinig ko, ewan ko narinig din ng iba, sinabi rin niya na si Enoch at si Elias ay hindi nakamatay. Hindi namatay. Ang tanong ko ganito, saan mababasa sa Biblia na sinabi ni Felix, si Enoch at si Elias hindi namatay? Sa ikalawang hari, teka, hanapin ko. Eto. Una, yung kay Enoch sa Genesis 5:24, sabi doon, teka, basahin ko. Genesis 5:24. Sabi doon, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Ito ang talata nagpapatunay na si Enoch buhay at malakas. Naglalakad nga kasama nga ang Diyos Kinuha daw siya ng Diyos at hindi na daw siya nasumpungan o nakita pa man nung kinuha na siya ng Diyos. Doon naman kay Elias, Diyan muna bro, diyan muna sa talata. Ang sa Enoch binasa mo sa 5:24 ng Genesis. Sabi doon sa nakasulat, at lumakad si Enoch nakasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Dito ba sa talatang binigay mo bro, sinabi ba rito sa talata na si Enoch ay hindi namatay? ang sabi diyan, Dito, napakaliwanag meron ba sinabi rito na si Enoch hindi namatay? Meron ba? Wala. Yung terminong yon, wala dyan sa Genesis 5:24. Sige, Yung saan? terminong hindi namatay, may kahulugan yon na mababasa mo mismo sa Hebreo 11:5. Sabi doon, si Enoch, hindi daw niya nakita ang kamatayan.
Nililinaw ko sa'yo, meron. Hindi Sige. anyaan nakita ni Enoch Sige, ang babasahin ko. kamatayan. Bakit? Sapagkat Genesis 5:24, lumakad siya kasama ang Diyos at buhat ng kinuha ng Diyos si Enoch, hindi na daw nasumpungan. Okay, babasahin natin yung binigay mong talata sa Hebreo 11:5, di ba? Sabi ko Mm. nakasulat, sa pananampalataya si Enoch nilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Huwag niyang makita ang kamatayan. Ibig sabihin, sa sinabi binigay mong talata na to, si Enoch hindi namatay. Tama ba, mali? Mahina aral mo. Mahina, Eh, mahina yung internet mo, kuya, mabuting gawa. Kina-clarify natin, bro. Kina-clarify natin yung ano mo, yung sitas mo. Kasi pinatutunayan mo si Enoch hindi namatay eh. Kina-clarify natin, pinag-uusapan natin. Nagbibigyan talata, doon naman tayo nagbabase, bro eh. focus ka lang sa Dito sa tanong mo, talata huwag doon mo, sa reklamo. hindi eh, sabi niya kasi ng kasama mo yan ang Sige na, hirap tanong, sa inyo, tanong. hindi nyo kayang one Tanong, sabat tanong. eh. Dito sa talata sa 11:5 na binigay mo sa pananampalataya, si Enoch ay nilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan sapagkat siya nilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya nilipat, ay pinatutunayan sa kanya, siya naging kalugod-lugod sa Diyos. Dito sa talatang binigay mo, bro, meron bang binasa rito na binanggit dito na si Enoch hindi namatay? Meron ba? Wala. Sabi ko nga sa iyo, yung termino mo na hindi namatay ay mayroong kahulugan sa Hebreo 11:5. Sabi ng talata, si Enoch daw, hindi niya nakita ang kamatayan. Bakit? Sapagkat sa Genesis 5:24, lumakad siya kasama ang Diyos. At nang kinuha siya ng Diyos, buhat noon, hindi na daw siya anya nakita. Kaya, Sige kung bro, ito sasabihin ako mo, sa'yo. saglit lang. Ngayon, kung ayaw mong maniwala na si Enoch hindi nakakita o mas mabuting sabihin hindi naranasan ng kamatayan, kung para sa'yo naranasan ni Enoch ang mamatay, anong talata na si Enoch nakaranas ng kamatayan? Wala na nga Napakagandang nakakita sa tanong. kanya noon eh. Sige, napakagandang tanong mga viewers. Napakagandang tanong. Saan talata? Ulitin mo yung tanong mo. Saang talata si Enoch namatay? Okay. So, babasa tayong talata. Kasi ikaw wala ka nabasa, literal na si Enoch namatay. Ngayon tayo, babasa tayo. Ito. Sa Hebreo pa rin bro. Nakibuklad din yung Biblia nyo. Sa Hebreo, sa ano muna tayo? Sa Tagal naman. huwag kang mainip. O sige, kasi na. Para mainipin kayo eh. Ayon sa 11:13. pananampalataya, Sa kasi 13. ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat. Nangamatay ang lahat ng mga ito. Kasama ba si Enoch, si Elias dyan? Yes or no? Hindi. Ito sagot ko. Sasagot muna ako. Okay, pwede na ako. Pwede na ako, Sasagot hindi ako sa raw iyo. kasama pa sa lahat. Sige, pwede na ako Sasagot doon. ako, makinig ka muna. Hindi Pwede na kasama ako. si Enoch diyan. Bakit? Sapagkat sa Hebreo 11:13, ang tinutukoy diyan, ayon sa pananampalataya, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito. Ang tinutukoy na lahat ng mga ito na namatay ay binanggit din sa kasunod na pangungusap. Hindi mo itinuloy, pinutol mo eh. Sabi diyan, ang lahat ng mga namatay na hindi kinamtan ang pangako. Si Enoch, kinamtan ang pangako eh. Kinuha Okay. na nga ng Diyos eh. Nasa piling na nga ng Diyos. Mumutol Ikaw ka naman, pala, no? mabuting gawa. Huwag mo kasing putulin. Tutuloy mo. Okay, sinabi mo Sinungaling na si Enoch, gawa. okay, si Enoch, nakanta niya yung pangako. Ano bang pangako ng Diyos sa mga nauna niya mga lingkod? Ano bang pangako ng Diyos? Isa-summarize ko sa iyo. Yes, Nilalang sumagot ng... ka. Summarize, sasagot ako, pero makikinig ka. Hindi, bilisan mo bro. Isa-summarize, kasi kung i-step by step natin, detail by detail, mahaba.
So makinig ka lang sa isasagot ko. Total tapos naman na yung tanong mo. Nilalang ng Diyos ang tao, nakapiling niya noon sa bayang banal noon. Yan yung halamanan ng Eden. Dahil sa kasalanan, ang tao ay nahiwalay. Pero hindi pinipili ng Diyos na ang tao kailangan hiwalay palagi sa Diyos. Kaya nagkaroon siya ng palatuntunan upang ang tao ay makapanumbalik sa Diyos. Yan ay sa panahon ng lumang tipan. Si Enoch, tandaan mo, si Enoch natugunan ang pagiging banal sa harap ng Diyos. Kaya nga kinuha eh. O hindi nahiwalay sa Diyos si Enoch. Okay. Sapagkat ang Sige. nakasulat sa Biblia, kasama ng Diyos. Okay na ako doon. Okay na ako doon. Siyempre, katwira mo yun. Pero unang-una, wala kang nabasa na matay si Enoch. Pero, Side comment. makinig ka bro. Makinig ka. Ako naman May nagsasalita. Huwag kang nabasa bastos. akong Enoch sa 13. Huwag kang bastos, bro. Sandali, huwag kang bastos. Pagka ba sinabi Yung lahat, bastos eh, sinasabi mo eh, ganito, ganyan. O sige, bubueltahan nga kita, nabasa mo ba yung Enoch sa 13? di makinig ka. Ako nagsasalita. Pagka ba Mabuting sinabi tupa. lahat, Mabuting tupa, Ano may sino sasabihin yung side ako. comment? Yung mabuting tupa, yung sinasabi mong wag bastos, wag mong gawing projection yon ng ugali mo. Kasi sinasagot ka ng maayos eh, sapaw ka ng sapaw, ikaw yung bastos. di ba pinakinggan ko na siya? Dapat ako naman magsasalita. Huwag siya Tanong, sasalita. huwag ka mag-side comment kasi. Tanong. Hindi, ako naman nagsasalita. Tanong. Nagsasalita. Ganun lang yun. Tanong na, tanong. Okay. Itong tanong ko sa iyo, sabi mo, ito ang pinakaano ko sa iyo kasi unang-una nga wala ka nabasa na si Enoch at si Elias na namatay. Wala na yun, wala talaga, no. Ngayon, ang sabi mo, hindi namatay. Ano ba Talaga namatay yung dalawa yun eh. Pero magkinig ka bro. Mabuting gawa. Mabuting gawa. Kasama na nga ng Diyos eh, papatayin mo pa, sino ka ba? Wala talaga malaki. Wala talaga. Sino ka ba? Kasama na nga siya ng Diyos, kinuha nga ng Diyos eh. Papatayin pa ng Diyos si Enoch. Babasa ko talata. Magkinig kayo, Diba? babasa tayong talata. Inuha nyo Sige, lang yun. tanong. Okay, ito, babasa tayong talata. Kasi doon sa binasa ko 11:13, sabi, ang lahat ay nangamatay. Sinabi nyo, hindi kasama si Enoch doon. Kasi sinabi na nga lahat eh. Tapos sa inyo, hindi pa kasama. Babasa pa ako siyang talata. Sa Hebreo din sa Hebreo 9:27. Ang sabi dito sa nasusulat, at kung paanong itinakda sa mga tao. Si Enoch ba tao o hindi? Pakisagot muna. Eto sagot. Tao hindi. Okay. Tama Sagot na. mo eh. Makinig ka muna. Makinig ka muna. Ang Si tanong ko Enoch ba ay categorical. tao? Sasagutin ko o Tao hindi? hindi. Simple lang yung tanong ko categorical. Tao hindi. Si Enoch. Tao siya. Makinig ka sa isasagot ko. Very good. Tama na. Tama na bro. Hindi. Wait lang. Yan ang tanong ko eh. Hindi ka maayos kausap kapag kaganyan. Tigilan sumagot. Hindi Sumasagot ka eh. paliwanag ka bro. May paliwanag, siyempre. Okay. Mabuting gawa. Baka naman pwedeng pagkatapos ng categorical ay merong explanation. Okay na ako dun sa sagot Okay lang ba niya. yun? Baka pag ikaw din Categorical, then explanation. mag-explain ka din. Oo. Okay. Pero kaya sinagot ng categorical yon dahil may explanation, kuya mabuting gawa, di ba? Kayo man ganyan din eh. Explain kayo isang Okay oras. ba Sige. yun? Sige, mag-explain kayo isang oras. Sige po, kuya Midan. Isang oras. Sabi ng Biblia, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Pagkatapos nito ay paghuhukom. Sa talata ng Biblia, itinakda talaga ng Diyos sa tao ang magkaroon ng kamatayan. Pero Amen, amen. meron yan, teka lang, saglit lang. Hindi nga ako eh. Pero Amen. meron yang exemption. Bakit? Sapagkat kung babasahin natin yung Hebreo 11:5, basa ulit tayo. Si Enoch ay inilipat ng Diyos. Tama na, 20 Huwag. seconds. Huwag ka magulo. Mabuting to pa. Box ba? Seconds eh. Huwag ka maging Okay. magulo ba nagpapaliwanag. Hindi, mura ganito na lang. Patapusin mo kasi nagtanong ka rin nung naman. Patapusin mo para maganda.
Relax ba? Huwag ka magulo. Kasi nagpapaliwanag eh. Hindi ba dapat sa paliwanag 20 seconds lang. Mamaya Sabi ng pagka Biblia, namin ka ako sa'yo, nayanda mo sarili mo ha. sabi ng Biblia, itinakda ng Diyos sa tao ang mamatay na minsan. Di namin tinututulan yon, pero may exemption. Bakit? Sa Hebreo 11:5, sabi ng Biblia, si Enoch daw niya ay inilipat upang huwag. Hindi sinabing upang oo. Ang sabi, upang huwag niyang makita ang kamatayan. Napakalinaw eh. Exemption over the rule. No, sige, pwede na tayo dyan. Binasa mo ulit, ha? Ako naman ang magtatanong. Ako naman ang magtatanong sa inyo ngayon. Di pa ako tapos, bro, eh. Di pa ako Next tapos. question. Ito sabi mo kasi kanina na si Enoch hindi namatay. Ngayon pinatutunayan ko sa mga talata, dalawang talata na nagpapatunay. Sa Hebreo 9:27, ang sabi sa talata, itinakda sa mga tao. Sa mga tao. Kasama si Enoch doon. Siyempre, tao si Enoch. Ano yung tinakda sa mga tao? Ang mamatay na minsan. Letra po letra. Ha? Mamatay na minsan. Wala namang sinabi sa Hebreo 11:5 na si Enoch namatay. Walang nababasa doon sa Ako binibigay naman ng magtatanong sa iyo Gawa, kasi tanong. paliwanag yan eh. Paliwanag Kami ka na. naman magtatanong ngayon, manda ka ako sa'yo. Yung mabuting gawa, okay na ba? Pwede na si Kuya Midan magtanong sa'yo. Nagpaliwanag ka eh. Para maayos lang tayo, para maging maayos lang. Hindi, nagtanong lang ako. Pwede naman yung iba niyan. Baka yung iba gusto magtanong. Okay na ako dyan. Nagpaliwanag po kayo kuya eh. Nagpaliwanag po kayo. Baka Hayaan na natin. Bubueltahan na lang natin. Sige. Punta ako doon sa So ang dalawang tanong. unawa ni Mabuting Tupa doon sa 9:27 na itinakda ng Diyos sa tao ang mamatay. Ang unawa niya doon, applicable yun sa lahat ng tao. As in sa lahat, walang exemption over the rule. Una, kapag ganun ang pananampalataya ninyo, taliwas na kayo sa itinuturo ni Apostol Pablo. Sa unang Tesalonica 4:17, may mga aabutang buhay na hindi na mararanasan ang kamatayan. Tao yung mga yon, pero hindi applicable sa kanila ang 9:27 na maranasan pa ang kamatayan. Ngayon, hindi lang ang mga taong yon sa iglesia ang aabutang buhay na di nararanasin ang kamatayan. Hindi lang yon. Maging si Enoch at Elias, pinatunayan ng Biblia, hindi nga daw niya nakita ni Enoch ang kamatayan. Si Elias, ano naman ang katunayan na siya hindi nakaranas ng kamatayan? Sa ikalawang hari 2:11, nangyari samantalang sila naglalakad at nagsasalitaan. Narito, napakita ang isang karnapoy at ang mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanilang dalawa. Si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Ang pinatutunayan ko sa inyo, si Enoch, si Elias, at maging ang Panginoong Jesucristo, nakamtan na ang maluwalhating katawan, nakamtan na ang buhay na walang hanggan. Kaya kung mayroon mang tututol sa mga salitang yan, ano ang katunayan ninyo na may kamatayan pa ang lingkod ng Diyos sa langit? Anong talata? Nagkahayag, tatanong na kami. Talata ang hinahanap mo, bro, no? Sabi mo kasi walang para sa sinasabi mo, walang kamatayan, eh. Di ba? Kasi sabi mo Sige, sa anong talata na may kamatayan pa sa langit? Ay, hindi. Pinag-uusapan natin dito sa lupa. Ba't nakarating ka sa langit pag nag-uusapan ngayon? Bakit wala ba sa langit si Kristo? Okay. Nakarating ka na sa langit eh. Dito ang pinag-uusapan natin. Yun, Hindi, si nakarating Kristo sa mismo. langit. Wala ba sa langit si Kristo? O sa langit nga. O sige, pag-usapan naman Si natin si Cristo Elias. sa langit. O si Men, Elias, saan na paroon? Wala pang tao sa langit, bro. Tandaan mo yan. Wala pang tao sa So hindi, langit. so hindi tao si Elias?
Wala. May mabasa ka ba ng sa langit si Elias? Sige nga, saan talata? Ikalawang hari, Basa lang eh. 2:11, binasa na nga. Sige, saan talata? Nasa langit na si Elias, ha? Sabi Tara, doon, si Elias ay sumampa sa lupa. Okay, sumampa sa lupa. Okay. Babasa tayo ng talata. Ikalawang hari, 2:11. Si Elias Babasa naman ay tayo ng sumampa sa lupa. Ang ano mo babasa naman tayo ng talata ngayon. Siyempre, Hindi, hindi doon naman ito. muna tayo sa kay Elias. Ikalawang hari, 2:11. Ano nakasulat? Okay. Dosari, ano? Ikalawang hari, 2:11. 2:11. Basa, lakas. Ito. At unang hari pala to. Basahin mo. At nangyari, basa. Sige, kaya mo yan. Basahin mo. 2:11. Ayaw na basahin yung Biblia, pambira. Mabuting gawa. Ayaw mo na basahin yung Biblia? Mabuting gawa, ayaw mo ng Biblia. Ayaw na ng Biblia, bro. Ayaw na basahin. So, game over pag ganyan. O baka Binabasa. hindi mo makita yung ikalawang hari. Wala sa bagong tipan yan. Ako na lang po magbabasa, kuya. Baka mukhang ayaw na po ni mabuting gawa. Makinig ka na lang, kuya, mabuting gawa. At nangyari, makinig ka na lang, basahin ko na lang. Ayaw mo atang basahin eh. At nangyari, samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan, narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa, at si Elias ay sumampa sa langit Sa lupa. pamamagitan ng isang. Mali ata basa. Mali ata basa. Sige, babasa naman ako ng talata ngayon. Mali ata basa. Ulit. Ikaw naman ang bumasa mabuting gawa sa lupa. Hindi, ang tanong ko ngayon, ilan ba ang langit ayon sa Biblia? Yan ang magandang tanong. Ilan ang langit ayon sa Biblia? Kasi nagbasa kayo ng langit. Ade, may ano na pala ang langit. May bilang na. Tinatanggap mo ng ilang langit. Huwag kayo nagtatawa. Ilan ba ang langit ayon sa Biblia? Oo, Hindi, kasi bago may third tayo- heaven. Kasi Bago may third tayo heaven eh. makakadaan Sige, sa bigay mo. bilang ng langit, bago tayo mapunta dyan sa bilang ng langit, mabuting gawa. So, tinatanggap mo na langit. Oo, ang tanong dyan, kung ilan ang langit. Amen. Sige, sagot ka muna. Sumagot na ako. Ilan na langit ayon sa Biblia? Sagot? Tatlong uri ang langit na binabanggit ng Biblia. Yeah, babasa Ano? naman akong talata. Okay, babasa naman akong talata kasi sinabi niyo doon sa binasa mo na sumampa sa langit si Elias. Ito babasa akong talata ha. Talata to ha. Basahin niyo sa 1:13. Pakibasa nga sa talata niyo. Sa Biblia niyo. Ano? Sa 1:13, pakibasa sa Biblia niyo. Ikaw nga magpapatunay mabuting gawa eh. Tapos, 1:13, pakibasa. 1:13. ikaw na magbasa. Ikaw na magbasa kasi ikaw yung may argumento. Burden of proof mo yan. Hindi na si Elias. Hindi sumampa sa langit eh. Hindi, ayaw niyo ng Biblia ngayon. Ayaw niyo na. Hindi, basahin mo nga kasi burden of proof mo yan na si Elias wala sa langit. Ayaw na nila ng Biblia ngayon eh. Kanina sabi nila, ayaw ko sa Biblia. Sige. Ikaw bro, basahin mo. Magbasa ka mabuting gawa kasi burden of proof mo yan. You stand that Elias was not yet in heaven. Bro, huwag kayo magreklamo. Basahin yung talata. 1:13. Kasi lumalabas bro, hindi ka na nagpapatunay. Nag-uutos ka. Bakit kayo bro? Ayaw niyo Oh, wala magbasa. kang utusan dito bro. Ayaw niyo ng Biblia? Hindi, Ayaw na pala. ikaw ang papatunay eh. Okay, babasa ko ng talata.
Yan. Basta tayong talata. Kaya ko lang binalik yung bro kasi yun ang sinabi sa atin eh. So 1:13 ang sabi siya nakasulat at walang umakyat saan? Sa langit. Kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Meron bang umakyat sa langit? Bukod kay Kristo? Meron o wala? Oh, eto. Hindi, Meron. sagot. Meron. Sagot, Okay. meron. Sandali. Kung meron, Papaliwanag ko. sandali. Kung meron, tutol ka sa talata na binasa ko na walang umakyat sa langit. Tutol ka? Yes or no? Tutol ako sa unawa mo sa talata, hindi yung talata per se. Kasi kung ang unawa mo, ang Sa umakyat lang, makinig ka muna ba? Pwede? Ah. Kung ang unawa mo, ang umakyat lang sa langit ay yun nang galing sa langit in a literal sense, nagkakamali ka na kaagad. Bakit? Totoong si Kristo umakyat sa langit, pero literal bang siya'y nanggaling sa langit na rin? O, sabi ni Kristo, John 20:17, hindi pa ako nakakaakyat sa langit. Eh, ano ibig sabihin ng Biblia na si Kristo ay nanggaling sa langit? Sa John 8:42, pagsusugo, pinatutunayan lang ng Biblia na si Kristo hindi literal na bumaba sa langit. Hindi. Kundi sinugo, yun ang ibig sabihin ng nanggaling sa langit. O, sige, pwede na ako Malinaw. dyan. Amen, amen. Ito hamon ko sa inyo mga iglesia ni Kristo. Bro, ito hamon ko sa kanila. Sabi nila hindi literal na galing sa langit Kailan si ako Kristo. makakapagtanong? Ito hamon ko bro, hamon to. Kung Sige. mabasa ko ayon sa Biblia, si Kristo mismo galing sa langit. Aaminin nyo, mali kayo? Pananampalataya namin yun eh. Hindi, sagot kayo. Hamon, sabi nyo, walang mababasa si Kristo galing sa langit. Pananampalataya nga namin yun eh. Nanggaling si Kristo sa langit. Basa ako sa Biblia, si Kristo galing sa langit. Aminin nyo, mali kayo? Pananampalataya nga namin yan. So, hindi nyo kayang tindigan yung sinabi nyo na walang mabasa si Kristo sa galing sa langit. Hindi nyo tinitindigan. Ate, nagkakamali ka. Ako muna magsasalita. Wala. Bro, Ako muna hamon ko. magsasalita. Maliwanag. Maliwanag ang hamon ko. Sabi ni Bisuan mo ako kapag ka magsasalita na ako. walang talata na si Kristo galing sa langit. Sabi nyo walang talata. Ngayon, Mali ka. ito ang hamon ko. Kung may mabasa akong talata na si Kristo galing sa langit, aaminin nyo mali ang aral nyo? Yes or no? Oh, ikaw ang mali. Kasi ang sinasabi ko sa iyo, kung literal na nanggaling sa langit ang pagkaunawa mo, sabi ni Kristo, hindi pa nga daw siya nakakaakyat sa langit. John 20:17. Hindi pa nga daw nakakaakyat eh. Bakit? Literal yung pag-akyat niya eh. Sa aklat ng gawa, pinatutunayan, nakita si Kristo ng mga apostol umaakyat ng literal sa langit. Sabi ni Kristo, hindi pa ako nakakaakyat sa langit. Sabi ni Kristo yun, John 20:17. Yun yung sinasabi namin sa iyo, na unawa mo na wala sa Biblia. Yung termino ng Biblia na nanggaling sa Diyos, nanggaling sa langit, sabi ni Kristo, John 8:42, yun ay nangangahulugang pagsusugo. Kaya ako na, pwede na ako dun. Sabi mo, wala tayong mabasa. Basahin na natin para mabasa ng lahat. Sabi niyo, walang mabasa. Bro Host, makibasa yung 1:6:38 po. Nag-uutos ka na naman. Ikaw magbasa. Sige, para mabasa na lahat, babasahin natin Para patunayan natin mali ang yung aral nyo. Sabi nyo, walang mabasa. So, Literal yan. 8. Eto. Literal. Pakinggan nyo Literal nag-aaral Literal. kayo ng ito.
Sapagkat, okay, maliwanag to sapagkat bumaba akong mula sa lupa ba'y nakasulat? Lupa. Ulitin natin. Sa 6:38 ng 1. Sapagkat bumaba akong galing sa langit. Ayan, letra por letra. Sabi niyo, walang talata. Literal ba yan? Mabuting tupa. Mabuting gawa. Literal? Tanong pa ba nila literal? Ano bang tanong yan? Literal ba ba? Literal ba yan o hindi? Anak ng teting mga iglesia ni Cristo talaga na to. Antikristo Tanong ka talaga. ng maayos, bro. Tinatanong ka maayos. Iwasan lang, kuya, mabuting gawa. Literal yan. Gawa. Literal. Tanong ko sa'yo, literal ba yan? Yung pagbaba ni Kristo mula sa langit. Oo, literal. Makakababa ka ba ng mula sa langit kundi literal ang pagbaba mo? Literal yan. Okay, next question. Okay. Ayon sa 38 ang binasa mo, at ang isusunod kong talata ay nandyan din. John 6:51. Sabi mo literal eh. Sabi ni Sige. Kristo sa 51, ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Tanong, literal ba na tinapay si Kristo mula sa langit? Okay, Yes or no? Okay, ang sagot ko dyan, si Kristo tinawag din. Yes or no? Si Kristo yun. Tinapay din ang tawag Yes sa kanya. or no? Literal na tinapay ba si Kristo? Yes or no? Ang sagot ko dyan, si Kristo, yes. Bakit? Kasi si Kristo, Ginawag tinapay sumasagot ako, sumasagot ako yung bastos. Yung bastos. Tatawa kayo. Patapusin lang po natin yung sagot ni Kuya Mabuting Gawa, Kuya. Pero ayaw nila sumasagot ako. Nagpapaliwanag tayo. Eto, bakit yes? Si Kristo kasi yun bilang tinapay. Ano bang bilang tinapay ang kahulugan ng Biblia? Ang tinapay kasi hindi naman katulad ng literal na tinapay na sinasabi nyo. Yung tinapay yun, ang kahulugan ng si Kristo yun. Bumaba sa langit bilang tinapay. Bakit tinapay? Kasi ang tinapay ng kahulugan ng aral. Aral. Sino mang kakain sa tinapay o sa aral ni Kristo? Yun ang pinakakahulugan nun. Okay, next question. Next question. Sinong scholar ang may sabi na si Kristo ay literal na tinapay? Okay, nakasulat naman dyan sa binasa mo ngayon, kung tanong mo, sinong scholar? Sino? Hindi naman binasa sinong scholar. Okay, next Hindi, question. papalitan ko na lang yung tanong. Papalitan na lang. Kung literal na tinapay si Kristo, tanong, ang tinapay ba na tinutukoy mo na literal? Luto o hindi luto? Okay, ito sagot ko dyan. Walang nakasulat, luto, hindi luto. Next question. Papalitan ulit, papalitan. Yung bang tinapay na yon, ginawa o hindi ginawa? Okay, walang nakasulat na ginawa. Next question. So, hindi mo alam. Walang nakasulat, huwag tayong iigit. Sige, next question. Tanong ng grade 1 Sige, gawin mo grade 2. Ang tinapay ba na literal? Tao o hindi tao? Pero, anong tao, hindi tao? Tinapay na literal? Ang tinapay ba na literal? Tao o hindi tao? Pagka literal na tinapay, yung hindi tao yun. Literal nga tinapay Hindi tao. Amen. Sige. Harina yun pagka literal na tinapay. Hindi pala tao si Kristo. Next question. Kapag ka ba ang literal, ito next question. Ang literal na tinapay ba Diyos o hindi Diyos? Okay, wala dyan sa pinagpipilian. Ang literal na tinapay, pagkain ng tao yun, literal Harina yun, literal Okay, next question. Grade 3 naman ang tanong mo, pag grade 1 Ang literal na tinapay ba tunay na Diyos? Yes or no?
Okay, ang literal na tinapay, tunay na pagkain. Wala namang babasa literal na tinapay, tunay na Diyos. Yan ang tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, ang literal na tinapay ba ay tunay na Diyos? Yes or Next, no? sagot na kita. Next question. Pang grade 5. Sige, tanong mo pang grade 5. Puro pang grade 1 eh. Ang literal na tinapay ba ay tunay na Diyos? Yes or no? Okay, ito sagot. Ang literal na tinapay, tunay na harina. Literal yun, kinakain ng tao Hindi ko yun. tinatanong next kung question. arena ba yan. Kuya, Hindi na tanong. categorical yung tanong, kuya, mabuting gawa. Pakisagot lang ng categorical, then explain po. Sagot ko Kanina, yung tunay na tinapay. mabuting gawa, tinanong ka kung ang literal na tinapay ba ay tao o hindi tao. Sabi mo hindi tao. O ngayon, ang sunod na katanungan, kung ang literal na tinapay ba ay hindi tunay na Diyos, yes or no? Yes, hindi tunay na Diyos. Tinapay nga, tunay na Amen. Sino? Amen. Sino ang hindi tunay na Diyos na sabi mo literal na tinapay kanina? Sino yun? sagot ko. Ang hindi tunay na Diyos, yung Sino literal na tinapay. yun? Ayun. Sagot tayo eh. Amen. Na Uli. literal. Wasak ang aral ng MCG Gay. Ano ba yung literal? Oh, sumasagot tayo eh. Huwag kayong bastos. Record, pahingi record. Ano ba yung... Ipasa ko naman kay Kuan. Ipasa ko naman kay Kuya Manazir o di kaya kay Kuya Bay. Pasa ko naman. Oo. Pasa ko naman yung mic kay Kuan bro, host. Kay Manazir o di kaya kay Bay. Oo. Sige, kayo muna bro, kayo muna. Ay, kuya Manalo. Bago ko ibigay yung ano sa iba bro, ganito natin. Ito, sagot mga tayo bro sa tanong ko. Okay na po ako. Okay na po ako sa naging kasagutan po. Nasa ano po ako ngayon, nasa isang ayun, may mga bisita dito marami. Bro, tuloy lang natin yung sagot natin. Pinuputol nila bro eh. Ang tanong, bro, napakaliwanag yung tanong nila, narinig naman ninyo eh. Tanong nila, literal na tinapay. Alam naman natin bro, yung literal na tinapay, ano yun eh, galing sa bakery yun eh. Ano yun, harina yun bro. Pwede ba nating sagutin yung literal na tinapay, Diyos? Hindi ba hindi? Literal nga yun eh, pagkain yun. Kaya yung tanong nila, yung pagpipilian, wala doon. Kumbaga, yung ano nila, argument. Next question po, Kuya View. Next question po ako. Tatanong na lang po. May 10 minutes po naman po. Bro, tama naman yung sagot ko eh. Bakit tama? Sige, question na lang po ako. Ang pinag-uusapan kasi dito, bro, yung... Kaya nga bro, ang unang tanong nila bro, yung tinapay galing sa langit. Unang tanong nila, si Kristo yun eh, bumababa siya galing sa langit. So yun eh, ngayon, ang tanong nila bandang uli, literal na tinapay na. Diba yung tinapay na galing sa langit? Diba yung literal na tinapay? Alam naman natin yung literal na tinapay dito sa lupa yun eh. Ano yun? Yung galing sa arena. Kinakain ng mga tao, kaya magkaiba yun eh. Iniba na nila yung tanong nila. O, sige, ayos na ako dyan. Tanong po, doon sa Juan 6:51 na ginamit kanina ni Kuya Midan, yung tinapay doon na bumaba galing sa langit, sino ang tinutukoy nun? Kristo, si Kristo yun. Si Kristo. Yung tinapay na yon, Kuya Mabuting Gawa, Diyos o hindi Diyos? Okay. Kung pinag-uusapan yung bumaba galing sa langit, Diyos yun. Si Kristo kasi yun eh. Yung tatawa. Tayo eh. Kung
pinag-uusapan, yung tinapay na galing sa langit, Diyos yun. Ngayon, kung ang tinapay na literal tinatanong nyo, hindi Diyos yung pagkain yun. Literal nga yun eh. Okay? Next question. Kanina, sinagot mo si Kuya Midan na hindi Diyos yun. Ngayon, sinabi mong Diyos na yun. Alin sa dalawang sagot mo ang mali? Ito sagot ko dyan, paglilinaw. Pagka sinabi kasing galing sa langit, yun ang Kuya pinatutunayan Buenista, kong Diyos. ano po? Pero pagka ang tanong, yung literal na Saglit lang. tinapay, yun ang hindi Categorical Diyos. po yung Literal tanong nga ko, yun. Kuya Kaya, Bius. sagot Kuya natin, Bius. lahat, kaya lahat ng sagot natin sa mga tanong yun, lahat, ano, ayos lang yun. Sagot na natin. Hindi pa ba tapos yung oras na bro? Tinagot na natin. Salamat sa Sabi mo, ito. Ay, okay na po? Okay na po, Kuya? Sinay. Meron Sila pa, nagtatanong okay. bro. Marami. Yung tinapay na binabanggit, sabi mo, Diyos yun. Diba? Sa makatwid, meron kang tinapay na Diyos na literal, yes or no? Okay, ito sagot ko. Meron akong Diyos na tinatawag na galing sa langit. Na tinapay galing sa langit. Ngayon, ayon sa Biblia, yung tinapay na galing sa langit, si Kristo yun. Kaya, yung Diyos na yung galing sa langit, ay si Kristo, katumbas nun, Diyos. Kuya, sabi mo kanina, literal yung tinapay na yon, di ba? Na yung tinapay na yon, sabi mo, Diyos mo yun, di ba? Sa makatwid, ang MCGA po ba, meron pong literal na tinapay na Diyos, yes or no? Okay, ito sagot natin. Ang MCGI may literal na Kristong bilang tinapay na bumaba galing sa langit. Meron. Si Kristo yun na tinatawag na tinapay bumaba galing sa langit. Okay, next question. Liwanag ang sagot. Okay na po ako. Kuya Hadoken, baka gusto niyo ipagpatuloy yung oras, Kuya Hadoken. Marami na yata. Sobra ng oras niya. Meron pa. Meron pang 2 minutes. Kuya Hadoken, baka gusto niyo? Kuya Hadoken, Kuya Hadoken. May ano bro, may nag-chat sa akin, isang kaibigan. Sabi niya, Kuya, makitanong naman po kung sino ang panadero ng Diyos ni mabuting gawa na tinapay. Yun ang tanong. Chat lang yun, tapos si Kuya Hadoken. Simpleng tanong lang yan, simple sagot. Kasi ang pinakasagot dyan sa tanong na yan kung sinong panadero, wala naman nakasulat eh. Yan lang ang masasabi ko. Wala nakasulat kung sinong panadero. Sabi nga sa Biblia, nagigit sa mga bagay na nasusulat. Okay? Wala na ba? Ako naman magtatanong bro. Wala na ba? Kung wag hihigit sa bagay na nasusulat, bakit pinanindigan ninyo ang MCGI? Wala namang MCGI na nasusulat. Ibang ano naman yan, ibang paksayan bro. Iba yan. Pero masasagot natin yan. Ibang paksayan. Nasusulat ba ang MCGI o hindi? Ibang paksayan. Sa ibang pagkakataon naman yan. Magkakalo-alo na Nasusulat o hindi? susulat. O sige, anong talata ang MCGI? Marami na nakarinig sa sagot na yan. Marami na Sige. nakarinig. Ang Diyos ba ay may puwet? Okay, pagka wala kang mababasa pero spiritual ang Diyos. Wala! Eh. Amen! May mababasa ka ba? Sige, hamon ko sa'yo. May Itinuro ba mababasa ni ka. Soriano May na ang Diyos mababasa ka ay ba? may puwet gayong walang nasusulat? Sumagot ka. Hindi, sumagot ka. May mababasa ka ba? Hindi, Meron 12 wala? minutes pa kami, di ba? Meron wala? Sumagot May ka. 12 minutes Meron pa wala? O 11 minutes pa eh. Sumagot ka.
May Kinontra 11 Sumagot ka. kinontra niya si Soriano ah. Wala. May personal na kayo. Hindi nyo na kaya sa aral. Salamat na may Sabi personal na mo, kayo. huwag hihigit sa bagay na Pag hindi nasusulat. na kaya sa aral, may Ah, kinig ka muna, kasi may Pag 11 hindi na minutes kaya pa. na may personal. Sabi mo, huwag humigit Wala sa na, mga isang bagay oras na na yan. nasusulat. Sobra-sobra na yung oras nila. Narinig ng Sobra marami na yung oras nila. Hindi na tama yan. na itinuro ni Soriano na ang Diyos ay may poet. At saka unang-una bro, ang dami nila nagtatanong. Ang tanong ko lang bro, okay, bro, ang tanong ko lang bro. Oh bro, ang tanong ko lang bro, ganito. Bro, ang tanong ko lang ganito. Hindi ba kaya ng isang IN sila magtatanong? Hindi ba kaya? Yung isa lang. Kasi ako Kaya. lang yung tinatanong nila. Kaya, magtatanong Tanong mo na lang ako. sa kanila bro, hindi ba? Wala? Kaya, magtatanong na ako. Ang dami na. Kaya nga, magtatanong na ako. Okay ka na? Dami na kasi. Oh, last 10 minutes daw. Sabi mo, huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Tinanong ka kanina kung nakasulat ba yung ang Diyos ay may poet. Sabi mo, walang nakasulat na ganon. O, ito tanong ko ngayon sa'yo. Yung bang hindi nakasulat na yon, itinuro ba yon ni Soriano? Yes or no? Hindi nakasulat. Ay, hindi nakasulat. Sabi nga, huwag hihigit eh. Hindi nga nakasulat Yes eh. or no, itinuro ba ni Okay, Soriano next yan? question. Next question. Sinagot na yan. Itinuro ba ni Soriano yun? Yes Next or question. no? Binabasa nga namin eh. Sabi nga sa salata, huwag higit sa mga bagay na nasusulat. Tinuturo. Kaya nga binabasa eh, tinuturo. Okay, next question. Sa makatwid, may nabasa si Soriano na poet. Okay. Kaya nga sabi niya literal, hindi literal. Kaya kasi espiritu, hindi mo naman makikita yun eh, espiritu nga. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, may mababasa ka bang literal sa Biblia na puwet? Meron wala? Sagot. Sagot. Next question. Kami pa nagtatanong, di ba? Sa panig pa namin ng pagtatanong, di ba? Next question. Sabi mo, relax ba? Relax. Sabi mo, huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Yan ang sabi mo eh. Tanong, Nasa nasusulat. loob mo daw. Yung Relax motor, ba? huwag mo Relax. Nasusulat ba na dapat inumin ang hihi kapag ka may sakit? Nasusulat o hindi nasusulat? Okay. May maipapakita ka ba doktrina namin yun? Meron wala? Ay, itinuro ni Soriano yun eh. Doktrina, meron ka ba maipapakita doktrina namin yun? Bago ko sagutin yun. Gusto mo ba marinig? Kita ka ba na doktrina ng MCGI yun? Meron wala? Meron akong may paririnig, itinuro ni Soriano. Doktrina. Ang tanong ko, Relax doktrina. ka lang, relax lang. Magtatanong ka na eh. Kaya nga, yung paparinig Kung mo, ba alam ko na magtatanong yun. o ako? Hindi, yung ipaparinig mo, alam ko na yun. Tayo yun. Ikaw ba Tayo, hindi. magtatanong o ako? Kaya nga, unahan na kita. Meron ka bang maipapakita na Hindi, doktrina ganito. namin? Ako ang Meron, magtatanong. Bro, ako ang magtatanong. Hindi ikaw. 'Di ba? Huwag mong guluhin yung usapan. Ang itinatanong sa iyo, ganito. Nasusulat ba na ang ihi dapat inumin pag may sakit? Nasusulat o hindi nasusulat? Okay. Unang-una, wala naman binasa si Brother Eli sa Biblia na Hindi yan ang nasusulat. tanong. Hindi yan ang tanong. Nasusulat o hindi nasusulat? Yung bihe, Oo. sige, babasa tayong talata. Sige. Tanong mo kasi kung Anong nasusulat. talata? Pinatutunayan mo, nasusulat ha?
Anong talata na ang ihi ay inumin kapag ka may sakit? Okay, sabi mo na susulat eh. So, babasa tayong talata. Magandang tanong yan eh. Ito. Sa 2 Hari, 18:27. Ito, magugulat kayo rito eh. Tanong mo. Hmm. Nakinig ka? Sa 2 Hari 18:27, sabi sa nakasulat, ngunit sinabi ni Rabsales sa kanila, sinugo ba ako ng aking Panginoon sa inyong Panginoon? At sa inyo upang salitain ang salitang ito? Di ba ninyo ako sinugo sa mga lalaki na nangaupo sa kuta, nangakaupo sa kuta, upang magsikain ng kanilang sariling dumi at upang magsiinom ng kanilang sariling nakapalo ninyo. Nabasa ba? Hindi. O, Bro, Kristiyano nabasa yan. ba? O, hindi. Pagka may Nabasa? sakit, inumin mo yung ihi. Yan Nabasa ba ba? nakasulat dyan? Bro, nabasa? Bro, nabasa ba? Hindi, teka na. May nabasa kang Eh, ihi, nabasa ba? pero yun ba ang Okay, itinatanong next sa iyo? question. Next Yun ba question na, ang next itinatanong question. sa iyo? May nabasa. Yun ang tanong. O, sige. Ang ihi, inumin Okay, pag eto na. may sakit. Yan ba ang nabasa mo? Okay, ito naman ang sagot ko dyan. Ito naman ang sagot ko dyan, bago ko sagutin ang tanong mo. Meron ka bang may papakita na Hindi, doktrina ng nagtatanong ka eh. Bago ko sagutin yan, ang tanong ko, Ginugulo mo eh. sagutin ko yan pag sinagot mo. Hindi, Ako nga pag sinagot mo. magtatanong tapos magtatanong Hindi, pa. bago ko sasagutin yan, sagutin mo muna ako. May maipakita ka ba ng doktrina? Mamaya ka magtatanong bro, hindi ka ngayon. Pero ano wala? Intindihan mo naman siguro yun bro, di ba? Hindi ka naman bobo ba? Alam ko may utak ka naman eh. Gets mo Alam ko yun naman eh. yun. Ako tatanong, ikaw sasagot, di ba? Kaya sumagot ka. Okay, di ba Bakit ako ang tapos? sasagot? Sino ba magtatanong ngayon? Ikaw o ako? Ano, uubusin mo yung 4 minutes sa ganyang paraan mo? Ganun na ba kamangmang at kamanhid ang mga MCGI katulad mo? Hindi na pa ako sumasagot, paano ako mangmang? Kung mangmang Ito ang tanong sa'yo. Diyan sa nabasa mo, yan ba ay nagsasaad na kapag may sakit ka, uminom ka ng ihi mo? ito sagot ko. Ang sagot ko rito, ang tanong mo kanina, kung may mabasa akong talata na Hindi nga yan ang sabi tanong. ihi. Ngayon, nagbasa ako. May nabasa ako. Yan ang tanong bro. Next Ang tanong question. ko sa'yo, yan bang binasa mo? O baguhin ko na lang sa iyo. Yang mga umiinom ng ihi at kumakain ng tae, diyan sa talatang binasa mo, lingkod ng Diyos o hindi lingkod ng Diyos? Dito sa binasa ko, mga ano to eh, mga Categorical. Lingkod o mga hindi kawal, lingkod? mga kawal ng Diyos to. Oo, Lingkod ng Diyos ng yan? maaari kasi ano to eh, Kung atawan ng mga mabasa hari. ko, hindi lingkod ng Diyos yan. Talo ka na. Basahin mo. Ganun lang kasimple yun eh. O, simple lang. Sabihin mo, Okay, pag basta. nabasa ni Medan na hindi lingkod ng Diyos, sa mga kumakain ng tae at umiinom ng ihi dyan, talo na ako kamo. Okay. Pag nagtanong kang may nabasa ako, hindi mo Wag mong guluhin bro, wag mong guluhin. hindi mo tanggap. Ganun lang kasimple yun. Bro, wag mong guluhin bro. Pag nabasa ko na hindi lingkod ng Diyos ang mga yan, talo ka na. Kanina pa tanong Gusto yan mo eh. kasi lingkod ng Diyos yan eh. Next question na tayo. Next question. Question na para ano na. Hindi bro, relax lang ba? Oh. Sabi Next mo, question na. lingkod ng Diyos yung umiinom ng ihi sa talatang yan at kumakain ng mga tae. O, kung babasa ko sa iyo, hindi lingkod ng Diyos yan. Aaminin mo, talo ka na. Basahin mo Siyempre pero hindi lang ko eh. amin. Basahin mo Ah. pero hindi ko amin. Sa mga tweed, hindi ka tiyak kung lingkod o hindi lingkod. Okay, ganun lang kasimple yun. Hindi ako tiyak. Okay lang. Okay, next question. Next question, sinong Kristiyano sa Biblia ang nagturo pag may sakit ka, uminom ka ng ihi mo? Sinong Kristiyano? Okay, sa Biblia. Natural. Sa Biblia.
Si Brother Oo. Eli. Si Brother Ha? Eli, siya nagturo. Pag may sakit ka, payo. Pwede magpayo Nakasulat eh. ba sa Biblia yon? Hindi, payo. Ang payo kasi nakasulat sa Biblia. Halimbawa, si So, Apostol ibig Pablo, sabihin, payo ka. biblical ang itinuro ni Soriano na pag may sakit ka, mabuting gawa, uminom ka ng ihi mo. Ito sagot ko. Biblical yung magpayo ka bilang isang mangangaral. Biblical yung Hindi magpayo ka. yan ang tanong. Ang tanong sa'yo, biblical ba yung itinuro ni Soriano na pag may sakit ka, mabuting gawa, uminom ka ng ihi mo? Okay, ito sagot natin. Ang sagot ko dyan, ang mangangaral ng Diyos, may Biblical payo. ba? Sagutin mo, diretso. Biblical May ba? payo. May payo na biblical. Pero Hindi yung yan ang itinatanong sa'yo.